Sunod ay na-explain ni Dr. Wong na ayon sa scientific studies na galing sa National Library of Medicine, pag kumain ka ng hawthornberry, may 3-step healing process na mangyayari sa katawan mo. Hawthornberry ay sagana sa antioxidants na tumutulong para ma-detoxify at maalis ang mga harmful toxins sa katawan natin. Lilinisin ng hawthornberry extract ang mga cells sa dugo mo isa-isa at magsisilbing parang maliliit na sundalo na magpoprotekta sa mga toxins na papasok sa dugo mo. Relaxing blood vessels. Hawthornberry may help your body mix more nitric oxide, a substance that relaxes and open up a blood vessels. Isa sa mga active compound ng hawthornberry ay ang nitric oxide na tumutulong sa ugat mo para ma-relax. At once na ma-relax na ang ugat mo, mas lalong mag-open up yung blood vessels mo para mas kalmado ang daloy ng dugo at hindi tumaas ang blood pressure mo. Stop cholesterol. Hawthornberry extract have been shown to reduce levels of bad cholesterol in some studies. Madaming compound ang hawthornberry na pumipigil sa paggawa ng bad cholesterol at nag-aalis ng sobrang cholesterol sa dugo mo para hindi na tumaas at maging normal ang cholesterol mo palagi. So in short, maaalis ang mga harmful toxins sa katawan mo na nagdudulot ng mga baradong ugat at komplikasyon. Paluluwagin ang iyong mga ugat para hindi tumaas ang blood pressure mo at pabababain ang cholesterol upang makaiwas sa mga heart problems tulad ng hypertension, heart attack at stroke. Itong 3-step healing process na ito ang tutulong sa iyo para maging healthy ulit ang blood pressure levels mo. Dahil sa natural herb na ito, malalabanan at matatalo mo ang panganib ng hypertension. Sinabi din ni Dr. Wong, alam mo ba na ang isa pang bansag sa hawthornberry ay the heart herb dahil ayon sa maraming scientificong pag-aaral, hawthornberry ang isa sa pinaka-epektibong pangkontrol ng blood pressure at panlaban sa heart disease sa buong mundo. Natuwa ako nung sinabi niya na ito din daw yung iniinom ng mga matatanda sa Hong Kong. Kaya yung mga matatanda sa kanila, malakas, masigla at masiyahin pa din. Kabaligtaran sa atin na parang normal na lang nasakitin at may maintenance pag matanda na. Ang nakakabilib, immune sila sa mga sakit tulad ng cancer, diabetes, hypertension at iba pang malalang sakit. Ang galing pala ng hawthornberry, the heart herb, sabi ko. Sunod na tanong ko, bakit konti lang ang nakakaalam nito? Sinisikreto daw ito ng mga malalaking drug companies. Pilit nila itong itinatago dahil ang hypertension ay multi-billion-dollar industry. Ayaw nilang malaman ng publiko na merong safe at natural na paraan para bumaba ang high blood pressure. Isipin mo, ano sa tingin mo ang mangyayari kung tuluyang gumaling ang mga may hypertension? Wala nang bibili ng mamahaling gamot na binibenta ng mga big pharma. Wala na silang kikitain, malulugi sila. Sabi ko sa asawa ko, ito na siguro yung solusyon na hinahanap natin. Kaso lang may bad news, singit ni Dr. Wong. Hindi daw tumutubo yung hawthornberry kung saan-saan lang at hindi din yun mabibili sa Pilipinas. Kailangan pang mag-order sa ibang bansa. Sabi ko, Doc, can I have just one berry? Para makita lang ba? In English ko pa si Doc. May kinuwang tasa si Dr. Wong. Tapos kinuha niya yung isang hawthornberry na pinitas niya mula sa isang halaman na nakalagay pa sa paso. Ang liliit pala nito, parang mga aratilis. Dinikdik niya sa harapan ko yung mga dahon at yung hawthornberry. Dapat sakto din yung timbang ng mga ingredients bago paghalu-haluin. Tapos kailangan yun inumin tuwing umaga. Unang higop ko sa tasa, muntik akong maduwal. Medyo mapakla yung lasa pero nilunok ko na lang. Dahil sa totoo lang, wala na akong tiwala sa mga modernong gamot dahil sa mga nangyari sa akin. Gusto ko kasi talagang gumaling.